Commissioner. I'd like to ask po, after this event, ano po yung mga ibang steps na gagawin ng BOC para ma-secure pa? Unang-una, sa utos na rin ni Secretary Frederick Go, pagtibayin yung pakikipag-ugnayan sa DMW. Sila po kasi talaga yung departamento na mas may higit na kakayanan na maabot yung ating mga OFWs. Ano? Pagdating sa mga information dissemination, problem solving, makikipag-ugnayan kami at palalakasin pa yung relasyon ng BOC with the Department of Migrant Workers. Sinimula na yon. Sinimula na namin palakasin yan noong November pa. Pangalawa, nagtayo tayo ng organisasyon within the Bureau of Customs, yung tinatawag nating Balikbayan and Overseas Workers Action Center, upang merong talagang grupo na ang inaasikaso ay yung kapakanan ng ating mga OFWs. Ganito ang paliwanag natin dyan. Importante, ano? Ang mga nagkakaroon ng transaction sa BOC, importers, forwarders, consignees, more or less 30 to 40,000 individuals and companies yan. Ang ating OFWs, ang registered number of OFWs, at least 2.5 million Filipinos yon. Kaya dapat lang meron talagang isang grupo na ang kanilang atensyon ay nakatutok sa ating 2.5 million OFWs at ang mga pamilya nila, i-multiply mo lang sa 4, 10 million na yon. Kaya dapat lang meron tayong dedicated group for that. Ngayon, sa bawat pantalan, sa bawat opisina ng BOC, sa bawat ports natin, we have 17 ports, main ports, at 39 sub-ports. Lahat yan magkakaroon ng Bayani Box Action Center. No? Para meron doon opisyal sa bawat opisina, hindi lang dito sa aming head office na nag-aasikaso sa interest, kung may pupuntang OFW, meron doong espesyalista tungkol sa OFW welfare. Ganun ang ginagawa natin, bukod pa doon sa website namin at sa aming mga platforms.